Ngayon, makikilala natin kung sino si Katamori Matsudaira at kung bakit nga ba binago niya ang mga patakaran ng laban, kung saan gagamit na ng tunay na katana ang mga maglalaban. Matindi ang military commissioner na to mga pops. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga pops, Manga Moto nagbabalik. Shinsengumi Requiem Kabanata 13. Katamori Matsudaira. Konting recap lang po muna tayo sa nakaraang kabanata. Sa pagkapanalo ni Soji Okite sa kanyang laban, biglang may dumating na misteryosong tao at binati ang batang Soji sa kanyang tagumpay. Ito pala si Lord Katamori, at agad niyang binago ang mga patakaran para sa magaganap na susunod na laban. Sa pagpapatuloy ng kabanata, sinabi ni Lord Katamori na ipakita sa kanya kung ano ang kaya nilang gawin gamit ang tunay na espada. Nagustuhan naman ni Hijikata ang kanyang narinig, subalit napasigaw si Todo kay Lord Katamori at nasambit na nababaliw na ba daw ito. Pinagpawisan ang mukha ni Isami sa mga sinabi ni Todo kay Lord Katamori, kaya pinayuhan niya si Todo na magpakita naman ng respeto dahil hindi basta-bastang ordinaryong tao lang ang kanyang sinisigawan, ngunit hindi mapigilan si Todo at ipinagsigawan pa lalo na kung lalaban sila gamit ang tunay na espada, magkakaroon ng mga patay sa magkabilang panig at hindi ito maganda sa tingin ni Todo. Sinagot lang siya ng military commissioner ng ano ngayon. Literal na wala siyang pake mga kop sa mga buhay na mawawala sa laban. Dagdag pa niya, makinig daw silang lahat sapagkat ang lungsod nila ay isang battlefield sa mga oras na iyon. Biglang napunta ang eksena sa isang flashback, may tatlong naglalakad na lalaki at nagtanong ang isa kung mag-iinuman pa ba sila. Sagot ng isa, hindi na, pass na siya ngayon. Dagdag pa nito na ang mga bagong kasal ay hindi marunong mag-enjoy, sabay tawa at humingi ng pasensya. Biglang may lumusab sa kanila at sumigaw ng divine retribution. Sa pag-atake ng mga assassin, agad na napuruhan ang isa at hindi na nakalaban pa, ganun rin ang sinapit ng isa habang ang natitira ay napasigaw sa takot. Nanlilisik ang mga mata ng assassin at nagwika, karapat-dapat lang sa inyo ito. Ang mga kakampi ng shogun ay mabubuwal isa-isa. At dito'y ay lalahad ni Lord Katamori na ang mga Ronin na nagkukunwaring papaalisin ang mga dayuhan ay gumagawa ng pinakamasamang krimen ng walang parusa at ang kanilang lungsod ay naging mapanganib. Kaya sa kanilang panahon ang pagpipilian mo lang ay pumatay o mapatay, iyan lang ang naghihintay sa kanila, ayon kay Lord Katamori. Sa pagpapatuloy ng kwento, isang mataas na miyembro ng Ezo clan ang agad na tumutol sa mga gagawing pagbabago sa laban ni Lord Katamori. Ayon sa kanya, kung mayroong mga mamamatay, tiyak na magagalit sa kanila ang Bakugo. Isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Katamori na nagpabagsak sa kanyang tauhan. Napatanong na lang ang nasapak ni Lord Katamori, kung ano ang kanyang ginagawa. Dito na napatitig ng masama si Katamori sa taong ito at sinabi, itigil mo na ang kalokohan mo, hangal. Hinihingi ko na ilagay nila sa panganib ang buhay nila at ikaw tinuturuan mo ko tungkol sa paghihiganti. Kita mo ba ang mga mandirigmang ito? Tinitingala nila ako bilang halimbawa. Napaluha na si Sugawa Kanbei sa kanyang narinig mula kay Lord Katamori, ngunit hindi lang siya ang naluha sapagkat pati ang buong miyembro ng Ezo ay ramdam ang katotohanan sa mga sinasabi ng kanilang pinuno. Sa muling pagpapaliwanag ni Katamori, nasabi niya, ang pamahalaan ay malapit ng bumagsak. Ikinagulat ito ni Isami at Tadasaburo habang si Hijikata at Serizawa ay kalmado lang na nakikinig. Sumingit si Keisuke at sinabing, kung totoo ang sinasabi umano ni Lord Katamori, bakit niya tinanggap ang posisyon ng Kyoto Military Commissioner? Mabilis ang tugon ng pinuno ng Ezo at nasambit, hindi ba halata? Dahil siya daw si Katamori Matsudaira. Nagbalik ang eksena sa isang flashback sa isang maulan na panahon sa bahay ni Katamori. May isang taong nakikiusap sa kanya at ipinaliwanag, lahat ng daimyos ay tumanggi sa posisyon, at ang shogunate at ang mga daimyos na tapat sa Tokugawa ay natatakot sa digmaan laban sa Chosho at Satsuma, ang mga pinakamaimpluwensyang puwersa sa kanluran. Si Katamori na lang umano ang natitira, kaya gawin niya daw ito para sa Tokugawa. Nasabi ito ni Shangaku Matsudaira, gobernador ng Bakugo. Ang tugon ni Katamori ay, gusto mo bang isakripisyo ang Ezo para sa isang pamilyang nakatakdang mamatay? Nabastusan ng gobernador sa pananalita ng kanyang pinakikiusapan at pagpapatuloy ni Katamori, sa anong mundo tayo nabubuhay. Ang mga vassal, ang mga daimyos, iniisip nila ang kanilang sariling interes. Ayaw niyang isakripisyo ang kanyang mga tauhan para sa Bakugo. Biglang binunot ni Katamori ang kanyang katana at ibinuhos ang galit sa kanilang dingding, na siyang ikinagulat ng gobernador. Sa kanyang tingin, pareho lang ang kanilang opinyon.
Ang matalo ng hindi lumalaban ay hindi bahagi ng kanilang pilosopiya. Kaya para kay Katamori, isang karangalan ang tanggapin ang posisyon ng Military Commissioner ng Kyoto. Hindi makapaniwala ang gobernador sa kanyang narinig, dagdag pa ni Katamori, kahit anong gawing pagsuko ng Bakufu lalaban sila hanggang sa huli dahil ito ang espiritu ng Ezo. Wala nang naisagot pa ang gobernador kay Katamori at tahimik na lang na nakinig. Bumalik ang panel sa kasalukuyan at inaabangan na ng lahat kung sino ang susunod na maglalaban. Pinaalalahanan ni Lord Katamori ang grupo ni Isami na ang libo-libong mga hangal na miyembro ng Ezo ay lahat nagpasyang samahan siya sa impyerno. Kung sasali ang grupo ni na Isami sa kanila, dapat ay ibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makamit ang tagumpay. Natuwa si Serizawa at ibinahagi ang kanyang obserbasyon. Ayon sa Wild Beast, ipinapakita na ng mga miyembro ng Ezo ang kanilang killer looks, sabay tanong sa kanyang tauhan, hindi ba't medyo baliw na sila? Dagdag pa ni Serizawa, sa kanilang panahon, kailangan nila ang mga taong tapat at totoo sa kanilang paninindigan. Sinabi niya ito dahil nabanaag ng Wild Beast ang matapang na disposisyon at determinasyon ng bawat miyembro ng Ezo clan na handang magtaya ng kanilang buhay para sa kanilang layunin. Ang Kenkoy naman na si Hijikata ay seryoso na sa mga oras na ito, binunot niya ang nakatarak na katana sa gitna ng labanan, sabay itinutok ito kay Lord Katamori nang walang takot at nagwika, kung alam niya lang, sana'y matagal niya nang kinuha ang kanyang espada. Sa madaling salita mga pops, wala nang atrasan pa, sasama sila sa Ezo. Hindi man nasabi ng grupo ni Isami ang kanilang saloobin, sapat na ang binitawang salita ng Kenkoy nating bida na si Hijikata. Mga kops, sa puntong ito, patay kung patay na talaga. Natuwa si Lord Katamori sa tibay ng loob ng kanilang mga bisita at sa kanyang isipan, wala nang atrasan pa para sa kanila. Tinawag na ni Lord Katamori ang lahat ng kanyang mga tapat na tauhan at isinigaw ng ubod ng lakas, ipakikita natin sa mga Ronin na ito kung ano ang kaya natin, mga mandirigman ng Ezo. Tumaas lalo ang moral ng mga miyembro ng Ezo at isang nakakabinging sigawan ang maririnig sa buong paligid. Sa kabilang banda naman, tinawag na ni Kanbei the Demon ang kanilang susunod na pambato, si Tsukasa Shiba, ang master ng Shinto Seiboryu. Ang tingin ni Hijikata sa susunod nilang kalaban ay masyado siyang kalmado para sa isang swordsman. Dito na ibinulales ni Tada Saburo na siya at ang bagong kalaban nila na si Tsukasa Shiba ay nag-e-ensayo ng parehas na sword art. Napatanong si Hijikata kay Tada Saburo kung galing ba sila sa iisang paaralan at hindi ba matatalo ni Shiba ang Kodachi Ace. Sumang-ayon si Tada Saburo kay Hijikata subalit may pahabol ito na kaya na siyang talunin at mas magaling na sa kanya ngayon ang kanilang kalaban. Mga kops, isa itong nakakatakot na revelasyon mula kay Tada Saburo, hindi biro ang bagong kalaban nila na si Shiba. Heto na't tinanong na ni Kanbei the Demon kung sino ang lalaban para sa kabilang panig, isang kalmado at pasimpleng ngiti na may kasamang naglalabasang mga ugat sa kamay ang umaabante sa mga koponan ng mga Ronin. Ito ay walang iba kundi si Isami Kondo. Subalit sumingit si Shinpachi at sinabing siya ang lalaban kay Tsukasa Shiba. Gigil si Isami sa pag-agaw ni Shinpachi ng kanyang laban ngunit seryosong nakiusap si Shinpachi na hayaan na siyang lumaban. Tinanong pa ito ni Isami kung sigurado na ba ito dahil hindi birong kalaban ang pambato ng Ezo na si Tsukasa Shiba, at tingin ni Isami ay siguradong mas mahusay ito kesa kay Shinpachi. Napangiti na lang si Shinpachi sa kanyang narinig at sa huling panel ng manga, kitang-kita na determinado ito at nagwika, sanay na siya. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!